April 1, 2026. Naglaya mula Ushuaia, Argentina ang MV Hondius sa kayang mahigit 170 na pasahero at crew. Pero ang dapat sana'y crew sa South Atlantic nahinto dahil sa pagkalat ng isang nakamamatay na sakit. Saan nagsimula ang hantavirus infection outbreak sa MV Hondius cruise ship? Ayon sa Oceanwide Expeditions, ang travel company na nag-ooperate sa MV Hondius, galing sa 28 bansa ang mga sakay ng barko. Pinakamarami ang bilang ng mga Pilipino crew. Batay sa impormasyon mula sa World Health Organization, kasama sa itinerary ng MV Hondius ang Antarctica, South Georgia, Nightingale Island, Tristan da Cunha, St. Helena, at Ascension Island. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na ecologically diverse o maraming gubat at exposure sa wildlife. Pagdating ng April 6, 10 araw matapos magsimula ang cruise, isang lalaking pasahero ang nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at mild diarrhea, hanggang sa mauwi raw ito sa respiratory distress o labis na hirap sa paghinga. April 11, nasawi ang lalaki habang naglalayag ang barko. Sa puntong ito, ang barko ay nasa gitna ng South Georgia at St. Helena ayon sa ship tracking website na Marine Traffic. Inabot pa ng April 24 o halos 2 linggo bago na ibaba ang kanyang labi sa St. Helena. Doon na rin bumaba at umalis ng cruise ang 30 pasahero. Kabilang ang misis ng lalaking nasawi at isang Swiss national. Ang misis ng namatay na pasahero ay nakakaranas na raw noon ng gastrointestinal symptoms. April 25, inilipad siya patungong Johannesburg, South Africa at lumala raw ang kanyang kondisyon sa flight. April 26, nakarating sila sa emergency department sa Johannesburg pero hindi nagtagal, pumanaw na rin ang ginang. Bukod sa mag-asawang Dutch, isa pang lalaking pasahero ang nagkaroon din ng lagnat, hirap sa paghinga at sintomas ng pneumonia noong April 24. Lumala ang kanyang kondisyon pagdating ng April 26. In-evacuate siya mula sa barko patungo sa South Africa noong April 27 at nanatili sa intensive care unit. Kinabukasan, April 28, isa namang babaeng pasahero ang nagkaroon ng lagnat at sintomas ng pneumonia. Matapos ang 4 na araw, May 2, pumanaw ang babae. Sa parehong araw, nakatanggap ng alerto ang WHO tungkol sa pagkalat ng severe acute respiratory illness sa barko. May 2 rin lumabas ang polymerase chain reaction o PCR testing sa pasaherong nasa ICU sa South Africa. Ang resulta, positive siya sa hantavirus infection. May 4, nakumpirmang parehong sakit ang tumama sa ikalawang pasyenteng nasawi, maging sa pasaherong Swiss na na-confine sa isang ospital sa Switzerland. May 6, dinala sa the Netherlands ang 3 pang pasaherong nakitaan ng sintomas. 2 sa kanila ang nakumpirmang tinamaan din ng hantavirus. Ang unang 2 pasyente ay mag-asawang Dutch na 70 at 69 years old. Ayon sa WHO, bago sumakay sa cruise ang 2 ay nag-travel muna sila sa Argentina, Chile at Uruguay para mag-bird watching. Bumisita rin sila sa mga lugar kung saan may mga species ng daga na carrier ng hantavirus. Posible raw na infected na sila bago ang cruise, bagaman wala pa sila noong sintomas. 69 years old na British naman ang ikatlong pasyente. Habang ang ika-4 na nagkasakit ay isang German. Ang ika-5 napaulat na kaso ay isang Swiss. As of May 8, naka-confine siya sa Zurich University Hospital sa Switzerland. British, Dutch at German naman ang unang 3 suspected cases. As of May 7, 2026, wala pang impormasyon tungkol sa ugnayan ng mga pasyente. Ilan pang pasahero ng cruise ship ang minomonitor dahil sa posibleng exposure nila sa virus. Ang transmission ng hantavirus ay karaniwang rodent to human, pero ayon sa WHO, walang nakitang mga daga sa cruise ship, kaya ang kanilang hinala, ang transmission ay human to human, bagay na rare o di pangkaraniwan. Ayon sa mga doktor, nangyayari ang human-to-human transmission sa pamamagitan ng close at matagalang contact. At posible lang ito sa Andes strain ng hantavirus.
Ang strain na yan ay prominente sa Latin America na siyang origin ng cruise ship at huling pinanggalingan ng dalawang mag-asawang Dutch bago sila sumakay ng barko. Ayon sa Department of Migrant Workers ng Pilipinas, negatibo sa hantavirus ang lahat ng Pilipinong crew sa MV Hondius, bagaman patuloy silang minomonitor kasama ang iba pang sakay ng barko. Paglilinaw naman ng World Health Organization, ang hantavirus outbreak sa cruise ship ay hindi simula ng isang pandemic at walang dapat ikabahala ang publiko. Sa ngayon, ako po si JP Soriano para sa GMA News.